So for today's vlog mga kumarites, pupunta tayo sa kasalan. Yung asawa ko kasi is magnininong first time sa kasal. Si Jerome nga pala yun. Ayun nga pala yung dating nagdadala ng isa naming tricycle. At dahil nga sa sipag at tiyaga ng batang yun, nakaatikha na nga siya ng sarili niyang tricycle. Bali nagpahatid na nga lang kami kay Dawen kung saan gaganapin yung kasal. Gamit nga pala itong kotse ni kuya. So yung asawa ko naman hindi maalam mag-drive ng 4 wheels. Ang alam lang yan atras abante. Nakakapagmaneho naman ng 4 wheels pero yun nga atras abante lang yung alam niya. Wala namang ibang maalam na mag-drive nga ng 4 wheels dito sa amin kundi si kuya lang at saka si Dawen. At isa pa nga gagamitin ni Dawen mamaya itong kotse sa pagkakaon mamaya sa mga bata. Buti nga din at alam na ni Dawen kung saan yung mismong event nung kasalan kasi nung si Kisha ay nagbinyag doon nga din ginanap. Parang forest garden ata yun. Syempre hindi pwedeng hindi ako magfe-flex at mambubudol sa inyo. Isinuot ko nga pala sa special na araw na to yung 4-in-1 bracelet from Kamasi na in-order natin online na pwedeng-pwede nga sa mga ganitong okasyon. Kaya pang inaantay mo, syempre bumili ka na. Para naman hindi tayo mapaghalataan na walang pera sa araw na to. Charis. Akala mo naman kasi talaga tunay na gold. Si Kuya Abet nga pala ay nino nga din sa kasal. Kaya naman ayan dinaanan na nga lang din namin dito sa may kanto. Bali pahinga muna si Kuya Abet sa pagmamaneho ngayon at passenger prince muna sila. Syempre mga bigating ninong So yung asawa ko pa 2 beses pa lang niya magsuot ng barong ngayon. Kasi yung last ay nung kasal pa ni Kuya. So doon naman sa kasal ni Kuya abay naman siya noon. Pero ngayon ninong na siya kasi medyo tumatanders na din talaga. Charis. Dito nga sa daan dito papunta sa forest garden medyo makipot. Talaga namang isang sasakyan lang kailangan mong umatras para magkasya. So finally naandito na kami sa paggaganapan nga ng kasal. So garden wedding nga pala yung ating pupuntahan dito. So nauuso na ngayon yung mga garden wedding at hindi na nga sa simbahan. So dito nga hinatid lang kami ni Dawen at nagpaalam na nga rin siya kasi mamaya magpapakaw na lang kami kapag katapos na yung event. So ngayon mga kumartes hindi kami umarkila ng barong. Maigi na nga lang yung kapatid ng asawa ko si Kuya JR may mga inaatinan nga mga event na kailangan ng barong kaya naman ang hiram na nga lang siya. Buti na lang kasya sa asawa ko. So nagpaalam na nga si Dawen at maya pagka natapos yung event magpapasundo na lang ulit kami. Pagkadating nga namin dito may mga ilan-ilan na nga ring bisita. Alas 3 kasi mga kumartes yung start nung kasal. So dahil Filipino time mga alas 4 pa yan. Alam nyo na. Kita nyo naman ang mga pormahan. Sa ngayon hindi pa muna nila isusuot yung barong. Mamaya na lang siguro pag magi-start na. Sobrang banas din kasi kapag ka nakasuot na agad yung barong. So yung pants nga ng asawa ko kay Kuya JR din. So maya na andito na nga din ang isa pang bigating ninong. So lahat sila pagkadating dito lahat ng bulsa ng kanilang pants mga nakaultaw. O diba ilubog-lubog at baka naman mapaghalataan na wala talagang pira. So sobrang banas mga kumarites. Buti na lang talaga nagdala ko ng pamaypay. So kaya pala ako kasama dito is magiging tagapaypay pala ako din At ayan naandito na nga din yung ating little bride. Naandito lang kami sa may labas at nag-aantay nga lang kung anong oras tatawagin. Tapos yung mga abay nga din mga isa-isa na nga ring nagdatingan. Dito sa loob ay dito nga gaganapin yung kanilang garden wedding. Kita nyo ba yung suot ng asawa kong sapatos? Nako pamasok pa yan ng anak ko. O diba lahat ng suot niyan hindi na kami bumili. Kaysa naman kami bumili ayan hiram-hiram na lang. So buti na lang kasya sa kanya yung sapatos ng aking anak. Medyo maluwag pa nga daw. So pagpasensyahan nyo na kung ngayon ko nga lang pala na i-vlog to mga kumartes. Nung nakaraang linggo pa talaga to. Alam nyo na busy-busy yan si Mami Loy. Mambubudol ulit tayo. Kita nyo ba yan suot kong doll shoes na yan? Wala pang 100 yan huy. At syempre itong relo ng Olives nakala mo naman din talaga yayamanin. So diba hindi tayo nagmukhang walang pira niyan. Pero yung totoo talaga barya lang talaga yung laman ng wallet ko dyan. So dahil nagtatawag na nga yung MC sa loob ko nandito na daw ba yung mga ninong ayan nagsuot na sila ng kanilang mga barong. O diba kanya-kanya na sila ng suot. Buti na lang talaga may mga kasama kayong assistant. Charis. Abay itong asawa ko naman talaga akala mo'y lalaban ng mayor talaga namang naka-shades pa. So salamat nga pala kay Kuya JR. Yung barong nga pala nandito pa sa bahay at hindi pa nga nasasauli. Pero yung una dapat talaga niya na isusuot yung barong nga ni Kurt na sinuot niya nung buwan ng wika. So kaso lang mga kumartes braso pa lang hindi na maisuot. Paano ba naman? Palaki ng palaki. So sa liit ng bag na dala ko dyan lahat ng gamit niya sa bag ko siniksik. Diba? Ang galing. Talaga namang nagpabili pa ng polvo sa akin. Para nga naman hindi masyadong oily kapag ka nga pinitsuran. Sa sobrang banas ba naman, ikaw ba naman ang hindi mapapapolvo? O diba? Retouch muna bago nga tawagin doon sa unahan. Tagatingin na lang ako din kung may namumuong polvo. Sabi ko nga sa kanya okay na pero mamaya panigurado pag nagpawis yan magkakaroon niya ng kwintas sa leeg. Charis. So okay na din naman yun kasi wala naman siyang suot na kwintas. So mamaya magkakaroon siya ng kwintas pero hindi gold. So nagpunta na nga kami dito sa loob kung saan nga gaganapin yung kanilang garden wedding. Buti na nga lang mga kumartes pinagbigyan kasi diba ilang araw na sunod-sunod
susunod na may bagyo. Tapos ngayong araw, medyo ambon lang ng konti pero hindi naman ganun kalakas. Tamang-tama nga lang din yung weather ngayon kasi hindi naman sobrang santing yung init. Medyo mabanas lang. Yung mga abay nga inaandito na nga din at ayan yung mga ninong. Hindi pa naman talaga magi-start niyan. Tinawag lang yung mga ninong at ninang dito. Kaya naman nag-picture-picture muna kami diyan. Alam nyo ba na first time ko lang din makakita ng garden wedding. At dito nga lang yon sa kasal ni Jerome at saka ni Micaela. Yung mga tropa naman ng asawa ko, ayan, sila naman yung mga abay. O diba, ang babata ng tropa. Dahil hindi na nga nila kaya yung banas, nagpasok na nga kami dito sa loob at yung mga electric pan nga ay binuksan nga nila. Pagbigyan na natin at baka ang mga presyo ng mga ari biglang tumaas. So dito naman sa loob mga kumartes ay may mga electric pan naman, kaya naman medyo malamig-lamig kumpara sa labas. Mga nakabarong kasi sila kaya binaba na sila. Dito naman sa loob ay makikita mo nga dito nakagayak yung mga uupo ng mga ninong at ninang. So dito naman sa kabilang side yung mga bisita. Naalala ko nga nung ginanap nga pala yung binyag ni Kisha na pamangkin ko, dito nga din yung ginanap. So maya tinawag na ulit yung mga ninong. Paano ba naman nawawala sa mga pila, mga pinagtatawag na kanina, at ba't ba nawawala? Akala kasi nila na pag tinawag na sila mag-uumpisa na. So it's a prank pala. Tinawag lang kayo para pumila. Kayo naman. So charot lang, inaayos lang yung pila para mamaya alam na nila kung saan sila nakapwesto. Kasi meron din mga ninong at ninang na hindi nga nagpunta. So yung mga partner nung wala inia-adjust. So akala ko talaga merong meeting dito ng mga kontraktor. So meeting pala to ng mga taga SM Toda, charis. So ayun na nga hindi pa naman pala mag-uumpisa nagpunta ulit kami dito sa loob. So habang nag-aantay, dito kami nagpapalamig kasi nga dito may electric pan. At habang nag-aantay nga kami, itong asawa ko nga pinapirma na nga din dito sa kanilang wedding certificate. So alam nyo ba na ang kasal sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, ito ay pinakasagrado. Kaya naman kung magpapakasal kayo mga kumartes, siguradihin nyo na hindi kayo magloloko sa mga partner nyo. Dahil once na nagloko kayo sa mga partner nyo, ito ang pinakamabigat na kasalanan. So as a Bible study girly, napag-aralan ko yan sa pagbabasa ng Bible. So kung gusto mo naman daw na hiwalayan yung asawa mo, kailangan ibigay mo yung legal na paraan. Para sa mata ng Diyos hindi na ito kasalanan. So kailangan mo magpa-divorce or annulment. So alam nyo na na kapag ka nagpakasal kayo ay hindi talaga biro. Kaya ngayon pa lang mag-isip-isip na kayo kung magpapakasal ba talaga kayo sa tamang tao o hindi. Dahil once na nag-cheat kayo sa mga partner nyo, lalo na't kayo kasal, pinakakasalanan talaga yon sa mata ng Diyos. Dito pa naman sa bansa natin, hindi basta-basta at hindi biro rin ang pagpapaanal. So siguraduhin lang natin na sa tamang tao tayo bago tayo magpakasal. So ang wish ko kay Jerome at saka kay Micaela, bilang mga bagong kasal, na ako na medyo 13 years na rin naman kaming kasal ng asawa ko, ang maipapayo ko lang pati sa kanila. So kung meron man kayong mga problema na hindi kayo nagkakaintindihan, iwasan nyo yung mag-away ng sigawan. So kailangan pag-usapan nyo na may pangunawa at merong pagpapakumbaba. Kasi sa mag-asawa, dapat talaga merong magbababa ng pride. Kasi kung parehas kayong mataas ang ere, nako, walang mangyayari sa inyo. So dapat ang mag-asawa nagtutulungan, nagmamahalan, at syempre palaging magdasal para palaging ginaguide ni Lord yung pagsasama nyo. Maikwento ko na nga din sa inyo nung bagong kasal kami mag-asawa. Alam nyo ba na ang kauna-unahang pinag-aawayan namin dyan, pera, which is mali pala yun. So dati din talaga bungangera ako. So tama nga sila na kapag nasa isang bubong na kayo, doon nyo malalaman ang ugali ng isa't isa. Na andyan din na ng babae ang asawa ko, o diba? Di nyo alam yon. O nireveal ko na siya ngayon, charis. So noong mga panahong yon, hindi pa ako nagbablog-vlog noon. So sabi ko nga sa inyo, hindi madali ang buhay may asawa. Lahat ng pagsubok pagdadaanan nyo. Nasa sa inyo na nga lang din yon kung paano nyo i-handle yon. So sa mga karanasan naman namin mga kumartes, natuto naman kaming baguhin yung mga sarili namin. Na kung dati-rate pinag-aawayan namin ng pera, ngayon hindi na. So sabi nga sa Bible, kung ang bahay nyo ay punong-puno ng sigawan, away, dyan pala ni Lord binablock yung blessing na dapat papasok sa loob ng tahanan nyo. So kaming mag-asawa ngayon, bihirang-bihira nyo kami makikita nag-aaway. Mas pinipili ko na lang din na manahimik para hindi na rin ako makapagsalita ng masasakit. At para sa akin, nakakatulong yon, nababawasan yung stress ko. At isa pa nga, mapapagod lang ako kung magagalit lang ako. So mas maganda kapag nag-aaway kayo, ang gawin mo na lang is silent treatment. Kaya ngayon, kapag nag-aaway kami mag-asawa, naku, hindi ko na lang yan papansinin kahit isang linggo pa yan. Kung sa panchichicks naman mga kumartes, wala pa naman ako nahuhuli uli. Inform ko kayo pag meron akong nahuli, charis. So hindi, nagbago na talaga yan. Natutuwa lang din talaga ako kay Lord kasi binigyan din kami ng pagsubok na ganun. Dahil kung hindi kami binigyan ng ganun pagsubok, siguro hindi ganun katatag ang pagsasama namin ngayon. Hindi nyo kasi kami makikitang sweet in public. Ang sweetness ng asawa ko nasa loob lang ng bahay at hindi nyo makikita yon sa labas. At isa pa, ayaw pa niya na magpapakuha ng video. Kaya hindi nyo talaga yan makikita na sweet sa akin. So kung dati-rati naman hindi kami ganun, pero nung binigyan kami ng pagsubok, naku mga kumartes,
Marites para kaming high school ulit. Tingin ko nga mas daig pa. So yung mga tanong ko kay Lord dati na, Lord, bakit binibigyan mo ko ng pagsubok na ganito? Ayun pala yung kapalit. Lahat ng mga tanong natin ng bakit na hindi natin alam ang sagot, darating pala talaga yung araw na ibibigay sa'yo ni Lord yung kasagutan. So pagkatapos ng ceremony mga kumarites, naandito na nga kami sa loob ulit. At syempre yung mga ninong at ninang ay naandito sa mahabang lamesa. At ayan, ito naman si Joy, ang napakagandang si Joy. Naku, kumarites din yan. Lagi din niya nanonood ng ating mga vlog. Naka-simple white dress pero napaka-elegante naman tingnan. Bali yung kapatid ni Joy na si Jane, ayun yung naging kaklase ko nung elementary. Kaya hinahanap ko sa kanya pero sa dami nga ng tao, hindi kami nagpangita. So shoutout nga pala kay Mary Jane. Hinahanap nga pala kita dito pero hindi kita nakita. Sayang. Hindi ko alam kung tanda pa ako ni Jane. Pero si Gino, yung ama ni Jerome na ikinasal ngayon, sumalangit nawa po pero si Gino po ay pumanaw na naging kumpare naman ng asawa ko. So si Joy at saka si Jane na magkapatid, mga school classmate kami. Iisa kami ng pinasukan at dito ngayon sa Margarita. Bali si Gino, si Jane at si Joy ay magkakapatid. Hindi ko din alam kung tanda ako ni Joy ha, na iisa kami ng school na pinasukan. So pumila na din ako sa buffet habang kakaunti pa ang pila. Kumuha nga lang din ako ng tig-kakaunti at tig-isang kutsara. Dahil nakakahiya naman kung magdadala pa ako ng timbangan dito. So ayan, enjoy na enjoy naman ang bagong mag-asawa. So congratulations kay Jerome at saka kay Micaela, naway maging masaya ang inyong pagsasama at lahat ng pagsubok ng mag-asawa ay sana'y malagpasan yung dalawa. So napakabata nyo pa at marami pa talaga kayong pagsubok na pagdadaanan. So maraming salamat din sa pag-imbita sa aming mag-asawa dito sa inyong kasal. At syempre, ang magpapadagdag pa sa kaligayahan nila ay magkakaroon na rin sila ng bundle of joy. So dito nga sabi ko sa asawa ko ay magpa-picture na dun sa mag-asawa. Buti na lang din talaga si Kuya Melvin, kasama niya yung asawa niya. Siya nga pala yung kakwentuhan ko dito habang nag-aantay kaming matapos yung ceremony kanina. Dapat kasi hindi na nga ako sasama sa asawa ko. Kasi ang iniisip ko, wala naman akong kakilala dito. At the same time, gusto ko rin sumama. Kasi nga, gusto ko nga mag-vlog kasi first time nga din ng asawa ko magnininong sa kasal. Syempre, once in a lifetime memory din to mga kumartes. Gusto ko kasi habang lumilipas yung taon, meron ako na-share memory. Hindi naman kasi ako for the content mga kumartes, for the memories lang talaga ako. Bonus na nga lang din talaga yung kumikita tayo dito kay Facebook. Dito nga, hinubad na nga ng asawa ko nga itong barong kasi nga binabanas na siya. So dapat pala hindi niya muna hinubad kasi magpapapicture pa sila dun sa bagong kasal. Di ang nangyari, sinuot niya ulit yung barong para makapagpapicture. Kasi pagkatapos nga nun mga kumartes, magpapaalam na nga rin kami sa mag-asawa. So congratulations sa ating newlywed. So dito nga kinuha namin yung picture ng aking asawa. Syempre ilalagay ko yan sa ating scrapbook. O diba ang laki ng mukha. Charis, talaga namang naka-shades pa nga Bali bumalik lang kami dito sa aming inupuan kasi kinuha ko yung giveaway ng mag-asawa. Mga kumartes, medyo pagabi na nga nito kaya nagpasundo na nga kami kay Darwin. Chinat ko na nga lang si Darwin at on the way na nga sila at si Kurt nga isumama sa kanya kasi naiinip daw sa bahay. Paglabas nga namin dito, kita nyo naman medyo madilim-dilim na. So kinabukasan nga nito magpe-fiesta naman. At ayan na nga ang mga ninong, mga tinanggal na ang kanilang mga barong kasi banas na banas na. Kinabukasan ay handaan uli kasi nga fiesta nga ng San Rafael bukas. Pagkalabas nga namin dito, sakto naman, padating na nga si Darwin. Nung nasa abroad nga si Darwin, walang gumagamit niyang kotse kasi bihira na nga ni Kuyang gamitin. Sisira na nga lang sa hindi paggamit. Kaya nung si Darwin nga ay umuwi, ayan, kalimitan siya yung gumagamit. Bali kasabay nga pala ulit namin si Kuya Abet at ibinaba na lang ulit namin doon sa may tapat ng kanilang bahay. Pagkadating nga dito sa bahay, ayan, nagsasangkot siya nga pala sila at handa nga pala yan bukas kasi nga piyesta dito sa San Rafael. So bukas naman papasok nga ako kasi wala naman kaming handa, makikikain lang din kami kay Kuya. So hindi ko alam kung ano yung mga lulutuin nila, bukas makikikain na lang tayo, charis. Si Kyle naman, yung asawa ng hipag ko, ayan, nagluluto nga pala dito. Syempre yung niluluto niya, pampuluts. Siya nga pala yung sinasabi ko sa inyo na magaling magluto. Na kahit simpleng pagkain ako, nagagawa niyang special. So dito sa labas ng bahay, may rep ulit si Kuya. Nag-upgrade na ang lagay ng mga Red Horse at San Miglay. Medyo madami-dami ang mailalaman diyan. Medyo mahaba-haba nga tong vlog na to kasi nga tinapos ko na. Ayun lang mga kumartes. Thank you for watching. Bye!